Ang hangin sa Hacienda de Amor Eterno ay may dalang halimuyak ng puting rosas at sampagita. Bawat sulok ng malawak na hardin ay pinalamutian ng mga kumikinang na ilaw na animoy mga bituing nahulog mula sa langit. Para kay Hiraya Alcantara, ang lahat ay perpekto. Higit pa sa perpekto, ito ay isang panaginip na nagkatotoo. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa puting alpombra patungo sa altar. Suot ang kanyang mamahaling traje de boda na dinisenyo pa sa Paris, ramdam niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng paghanga, ng inggit, ng respeto, ito na iyon. Ito na ang buhay na pinaghirapan niyang buuin mula sa abo ng isang mapait na kahapon. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang marahang pagtugtog ng bayolin, isang himig na lalong nagpapatibay sa nararamdaman niyang tagumpay. Nakatakas na ako, bulong niya sa sarili. Nakatakas na siya sa kahirapan, sa kahihiyan, sa pangalang minsan niyang kinamuhian. Sa dulo ng kanyang lalakaran ay naghihintay si Angelo Montemayor, ang kanyang mapapangasawa. Isang lalaking ubod ng kisig sa suot nitong puting tuxedo, isang lalaking nagmula sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting nangangako ng isang kinabukasang puno ng karangyaan at katiwasayan. Ito na ang dulo ng lahat ng paghihirap. Sabi muli ng isip ni Hiraya, wala nang babalikan pa. Ang Hiraya na laging takot, ang Hiraya na laging nahihiya, ay matagal nang namatay at inilibing. Ang kaharap nila ngayon ay si Hiraya Alcantara, ang babaeng may perpektong buhay. Nang sa wakas ay marating niya ang altar, marahan siyang inalalayan ni Angelo. Hinawakan nito ang kanyang kamay, isang hawak na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit may kakaibang lamig siyang naramdaman. "You look like a queen, my love," bulong ni Angelo, sapat lang para marinig niya. "And this entire hacienda is your kingdom." Ngumiti si Hiraya. Iyon ang mga salitang gusto niyang marinig. Mga salitang nagpapatunay na tama ang lahat ng kanyang naging desisyon. Nagsimula na ang seremonya. Ang pari ay nagsasalita ng mga salita tungkol sa pag-ibig at pag-iisang dibdib. Ngunit ang isip ni Hiraya ay lumilipad. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga sosyal, mga politiko, mga kilalang negosyante. Lahat sila ay narito upang saksihan ang kanyang pag-akyat sa tuktok ng lipunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang kaguluhan sa bandang likuran ng mga bisita ang pumukaw sa kanyang pansin. May ilang mga ulo na lumingon, may mga mahihinang bulungan. Kumunot ang noo ni Hiraya, pilit inaaninag kung ano ang nangyayari. At doon, nakatayo sa may pasukan sa dulo ng mahabang alpombra, ay isang figura ng isang lalaki. Hindi ito bisita. Imposible. Ang suot nito ay di isang kupasing polo shirt at pantalong maong na halatang lumana. Ang sapatos nito ay may putik pa sa gilid. Ang buhok nitong may mga puti na ay magulo at ang balat nito ay sunog sa araw. Isang ordinaryong manggagawa na naligaw sa isang kasalan ng mga milyonaryo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho na parang isang bulaklak na biglang nalanta. Ang pintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa isang pamilyar na takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga mata ng lalaki, ang mga matang iyon, kahit malayo, ay kilalang kilala niya. Mga matang puno ng lungkot,
ng pagsisisi at ng isang pagmamahal na minsan na niyang itinuring na sumpa. Hindi, hindi maaari. Pilit niyang iwinaksi ang imahe, isang pagkakamali lamang, isang ilusyon na bunga ng kanyang kaba. Ngunit ang lalaki ay nagsimulang humakbang, dahan-dahan, papasok sa pasilyo. Walang pumipigil sa kanya. Ang lahat ay tila natigilan, nagtataka kung sino ang pangahas na estranghero. Si Angelo, na napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ay lumingon din. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito at ang bahagyang pag-igting ng panga. Bawat hakbang ng lalaki ay parang isang dagok sa dibdib ni Hiraya. Bawat hakbang ay nagpapaguho sa perpektong mundo na kanyang itinayo. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa bangungot na akala niya ay tuluyan na niyang tinakasan. Huminto ang lalaki mga ilang metro mula sa kinatatayuan nila. Ang buong simbahan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Maging ang pari ay natigil sa pagsasalita. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tinig ang bumasag sa lahat. Isang tinig na garalgal, nanginginig, ngunit sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Hiraya, anak. Ang dalawang salitang iyon, Hiraya, anak, ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa perpektong mundo ni Hiraya. Tila huminto ang pag-ikot ng lahat. Ang marahang himig ng violin ay biglang naputol. Ang masayang bulungan ng mga bisita ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Hiraya, ang bawat segundo ay tila isang oras. Naramdaman niya ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha at ang init sa kanyang paligid ay biglang naging isang nanunuot na lamig. Ang magarbong traje de boda na suot niya, na kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay bigla niyang naramdamang parang isang mabigat na kulungan. Isang daang tanong, isang daang takot ang sabay-sabay na sumabog sa kanyang isipan. Bakit? Bakit ngayon? Paano niya nalaman? Ang lahat ng matang kanina lang ay puno ng paghanga sa kanya ay ngayoy nakatuon sa kanya ng may pagtataka at pag-usisa. Ang mga ngiti ay naging mga tandang pananong, at sa mga matang iyon, nakikita ni Hiraya ang simula ng paghuhusga, ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Nagsimulang umugong ang mga bulungan, mahina sa simula na parang mga bubuyog, hanggang sa unti-unti itong lumakas. Sino yun? Kamag-anak daw ni Hiraya? Imposible. Hindi ganyan ang mga panauhin ng mga Montemayor. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Angelo sa kanyang kamay. Hindi ito isang hawak ng pag-aalalay, kundi isang hawak na nagbababala. Hiraya, dinig niyang bulong ni Angelo, at sa boses nito ay wala na ang tamis na narinig niya kanina lang. Napalitan iyon ng isang matigas at nagtatanong na tono. Sino yan? Anong kalokohan ito? Ang tanong ni Angelo ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Ang tanong nito ang nagpaalala sa kanya kung ano ang nakataya. Ang pangalan ng mga Montemayor, ang kasal, ang buong buhay na pinangarap niya. Lumingon siya sa lalaking tumawag sa kanya. Ang kanyang ama, si Lino Rosario. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito, isang kinang na matagal na niyang hindi nakikita. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito habang naghihintay ito sa kanyang sagot. At sa isang saglit, sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing sinasamahan siya nito sa paggawa ng takdang aralin bago ito nalulong sa bisyo, ang mga ngiti nito bago ito nilamon ng alak at sugal,
ang pagmamahal nito bago ito naging isang estranghero sa sarili niyang bahay. Ngunit ang mga alaalang iyon ay mabilis na natabunan ng mas matingkad na mga larawan. Ang kahihiyan, ang mga utang, ang mga masasakit na salita mula sa mga kapitbahay, ang mga pangakong laging napapako. Tumingin siya muli kay Angelo. Nakita niya sa mukha nito ang pagkadismaya, ang unti-unting pag-usbong ng galit at pandidiri. At sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang pumili. At pinili niya ang kasinungalingan na kanyang itinayo kaysa sa katotohanang kanyang tinalikuran. Humugot siya ng isang malalim na hininga, isang hininingang tila sumasakal sa kanya. Tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama, mga matang puno ng pag-asa na unti-unti niyang pinatay sa kanyang paningin. Dahan-dahan umiling siya. Isang iling na pilit, isang iling na parang bumibiyak sa kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, malamig at walang emosyon na parang lason. Hindi ko siya kilala. Ang apat na salitang iyon ay tumama sa kanyang ama na parang isang malakas na sampal. Nakita ni Hiraya ang biglaang pagkawala ng kinang sa mga mata nito, ang pagbagsak ng mga balikat nito na para bang isang hindi nakikitang bigat ang biglang ipinatong dito. Ang pag-asa ay naging purong sakit. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Agad na bumalik ang kumpiyansa sa tindig nito. Inayos nito ang kanyang tuxedo at mas hinigpitan pa ang pagkakaakbay sa kanya na para bang pinoprotektahan siya mula sa isang masamang loob. Humarap si Angelo sa mga gwardya ng hasyenda na nooy nag-aalinlangan kung ano ang gagawin. Itinaas nito ang kanyang kamay at itinuro ang nakatayong si Lino Rosario na ngayoy tila isang rebultong gawa sa pighati. Sa isang boses na malakas at malinaw, punong pagmamataas at pag-insulto upang marinig ng lahat, sumigaw si Angelo. Paalisin niyo ang basurang yan dito. Ang salitang basura ay umalingaw-ngaw sa buong Hacienda de Amor Eterno. Ngunit para kay Lino Rosario ang salitang iyon ay hindi lang isang ugong. Ito ay isang kulog na direktang tumama sa kanyang dibdib. Winasak ang lahat ng natitirang pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Para siyang nabingi. Ang mga bulungan at hagikgikan ng mga eleganteng bisita ay naging isang malayong ingay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ng kanyang anak, si Hiraya, ang kanyang maliit na prinsesa na ngayoy isang reyna sa kanyang perpektong palasyo, isang palasyong wala siyang lugar. Ang mga salita nito, hindi ko siya kilala, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka na walang tigil sa paglikha ng isang masakit na tunog. Mas masakit pa ito kaysa sa 6 na taon ng pagtitiis, ng paglaban sa tukso ng alak, ng pagkayod sa ilalim ng araw para lang maitaguyod ang sarili sa isang malinis na paraan. 6 na taon. 6 na taong ang tanging nagpapalakas sa kanya ay isang luma at kupas na litrato ni Hiraya noong ito'y 8 taong gulang pa lamang. Naaalala pa niya ang eksaktong sandali kung kailan niya ginawa ang desisyon. Nakaupo siya noon sa sahig ng isang maliit at nangangamoy na kwarto. Nanginginig ang buong katawan dahil sa withdrawal. Sa harap niya ay isang bote ng alak at ang litrato ng kanyang anak. Sa gabing iyon, pinili niya ang kanyang anak. Itinapon niya ang bote at ipinangako sa larawan ni Hiraya na babaguhin niya ang kanyang buhay. Babalik siya dito, hindi bilang isang kahiyan, kundi bilang isang ama
nakarapat-dapat muli sa kanyang pagmamahal. Ang lahat ng iyon para sa wala. Ang kanyang paglalakbay pabalik sa bangungot ay pinabilis ng mga kaibigan ni Angelo. Ang mga kabataang lalaki na may mamahaling relo at amoy pabango ay nagsimulang magsalita. Ang kanilang mga boses ay puno ng pang-aalipusta. Grabe ang lakas ng loob na pumasok dito, sabi ng isa. Hindi man lang sinusubukang ibulong. Hindi ba niya nakikita kung nasaan siya? Baka lasing? Segunda ng isa pa, at ang tawanan nila ay parang mga patalim na tumusok sa puso ni Lino. Ang salitang lasing ay isang multo na matagal na niyang tinalikuran. Ngunit narito, binubuhay muli ng mga taong walang alam sa kanyang pinagdaanan. Sinubukan niyang magsalita. Gusto niyang isigaw na hindi na siya ang dating Lino. Gusto niyang sabihin na malinis na siya, na nagbago na siya. Ngunit nang subukan niyang ibuka ang kanyang bibig, walang boses na lumabas. Ang lalamunan niya ay tila piniga ng isang hindi nakikitang kamay. At ang kamay na iyon ay ang mga mata ni Hiraya. Tumingin siya sa kanyang anak, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit isang bakas ng pag-aalinlangan sa desisyon nito. At sa isang saglit, may nakita siyang kumislap sa pisngi nito, isang butil ng luha. Sa isang iglap, isang munting pag-asa ang sumibol sa durog niyang puso. Umiiyak siya para sa akin. Ngunit nang tingnan niyang muli ang mukha nito, nakita niya ang katotohanan. Ang luha ay hindi luha ng pagmamahal o awa. Ito ay luha ng matinding kahihiyan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang mantsa sa kanyang perpektong araw, isang problema na kailangang mawala. Iyon ang tuluyang pumatay sa kanyang espiritu. Mas gugustuhin pa niyang sampalin siya nito, sigawan, o sumbatan. Tatanggapin niya ang lahat ng iyon. Ngunit ang malamig na pagtatakwil na ito, ang tingin na nagsasabing isa siyang basura, iyon ay isang sakit na hindi niya kayang ilarawan. Dalawang unipormadong gwardiya ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang isa ay marahang humawak sa isang braso niya, ang isa naman sa kabila. Hindi na siya pumalag. Wala nang natitirang lakas para lumaban. Para saan pa? Ang taong pinag-aalayan niya ng lahat ng kanyang lakas ay siya mismong nagtulak sa kanya palayo. Habang hinihila siya papalabas, papalayo sa altar, papalayo sa kanyang anak, hindi niya mapigilang lumingon. Sa huling pagkakataon, nahuli niya ang mga mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis itong umiwas ng tingin na parang hindi nito kayang tagalan ang itsura niya. Iyon na iyon, ang huling pako sa kanyang kabaong. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala mula sa kanyang dibdib, kasama ang lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng 6 na taon. Tumigil siya sa paglaban sa mga gwardiya. Kusang loob na siyang naglakad, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang pabalik sa kadiliman. At sa bawat hakbang, nararamdaman niyang muling nabubuo ang pader sa pagitan nila ng kanyang anak. Isang pader na sa pagkakataong ito ay baka hindi na niya kayang tibagin kailanman. 5 hakbang, 4, 3. Papalapit na si Lino sa malaking pinto ng hasyenda, ang hangganan sa pagitan ng perpektong mundo ng kanyang anak at ng miserableng katotohanan ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay parang paghakbang sa isang libingan, ang libingan ng kanyang mga pangarap. Narinig na niya sa kanyang likuran ang pag-ubo ng pari, isang senyales na handa na itong ipagpatuloy ang seremonya.
na handa na ang lahat na kalimutan ang nangyaring sagabal. Kalimutan. Ganoon lang kadali. Kalimutan na para siyang isang basurang itinapon. Nang halos abot kamay na niya ang pinto, may naramdaman siyang pamilyar sa ilalim ng kanyang sapatos na may putik. Ang pagkakalapat ng mga batong marmol. Ang disenyo. Naalala niya ang pagod at puyat niya sa pagguhit ng plano para sa sahig na ito. Kung paano niya pinangarap na balang araw ay dito rin maglalakad si Hiraya sa araw ng kasal nito. Pero sa panaginip niya, magkahawak kamay sila. Ibinibigay niya ang kanyang anak sa isang lalaking karapat-dapat. Hindi sa ganito, hindi sa isang sirko ng pagkukunwari. At sa pag-iisip na iyon, isang alaala ang biglang sumiklab sa kanyang isipan. Matingkad at malinaw na parang kahapon lang nangyari. Si Hiraya, 6 na taong gulang, umiyak sa ilalim ng isang puno ng mangga dahil itinulak siya ng isang batang kalaro. Binuhat niya ito, pinunasan ang mga luha nito at hinalikan ang nagasgas nitong tuhod. Tatay, bakit po sila masama? Tanong ng munting si Hiraya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Hinaplos niya ang buhok nito at sinabing, "Huwag kang mag-alala, prinsesa ko. Hinding-hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, poprotektahan ka ni tatay." Poprotektahan ka ni tatay. Ang pangakong iyon na matagal nang natabunan ng alak at pagsisisi ay biglang bumalik ng may lakas ng isang bagyo. At sa isang iglap, napagtanto ni Lino ang isang masakit na katotohanan. Sa kanyang pananahimik, sa kanyang pagtanggap sa pagkatalo, pinababayaan niya ang kanyang anak. Hinahayaan niya itong makasal sa isang lalaking ang tanging alam gawin ay manginsulto at manghusga. Hinahayaan niya itong mabulid sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Hindi! Hindi niya papayagan. Bigla siyang huminto. Nanigas ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang paghila ng mga gwardya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatinag. "Ano ba, tay? Lakad na," sabi ng isang gwardiya, naiinip. Ngunit hindi na si Lino ang kausap nila. Hindi na ang talunang matanda na puno ng kahihiyan. Ang kaharap nila ngayon ay isang ama. Dahan-dahan itinaas ni Lino ang kanyang ulo. Ang tingin niyang kaninay nasa sahig lang ay ngayoy nag-aapoy. May bagong determinasyon, may bagong tapang. Hinawi niya ang mga kamay ng mga gwardyang nakahawak sa kanya. Hindi ito isang marahas na paggalaw, ngunit may bigat at awtoridad ito na ikinagulat ng dalawa. "Bitiwan ninyo ako," sabi niya. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay buo at matatag. Nagkatinginan ang mga gwardya, naguguluhan, at sa kanilang pag-aalinlangan, tinalikuran na sila ni Lino. Hindi na siya lumingon pa sa pinto. Sa halip, humarap siyang muli sa altar sa daan-daang bisitang ngayoy muling natigilan sa kanyang pagbabalik. "Anong ginagawa ng damuhong yan?" Sigaw ng ama ni Angelo, tumatayo mula sa kanyang upuan. "Security! Kunin niyo na yan!" Ngunit hindi pinansin ni Lino ang mga sigaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang maliit na entablado kung nasaan ang pari, ang mikropono. Naglakad siya pabalik. Bawat hakbang ay may bigat, may layunin. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng pagkadismaya mula sa pamilya Montemayor, ngunit para kay Lino, ang lahat ng iyon ay ingay na lamang. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Angelo, ang takot, at sa tabi nito, nakita niya si Hiraya. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak
ang isang bagong emosyon na humalo sa kahihiyan, pagtataka, isang maliit na kislap ng pag-usisa kung ano ang gagawin ng amang matagal na niyang isinumpa. Umakyat siya sa 2 baitang ng entablado. Dinedma niya ang paring nakaawang ang bibig. Kinuha niya ang mikropono mula sa kinatatayuan nito. Isang nakabibinging feedback ang panandaliang umalingaw-ngaw bago ito namatay at napalitan ng isang matinding katahimikan. Lahat ng mata, kasama na ang kay Hiraya, ay nasa kanya. Hawak niya ang atensyon ng lahat. Huminga siya ng malalim, hindi na nanginginig, hindi na natatakot. Inilibot niya ang kanyang paningin sa karangyaan ng lugar, ang mga arko, ang mga haligi, ang kisaming puno ng mga pinta, at nagsalita siya. Ang kanyang tinig, pinalakas ng sound system, ay buo at malinaw. Bawat salita ay may bigat ng 6 na taong pananahimik. Maaring isa lang akong hamak na tao ngayon, pero ang lugar na ito, kilala ko ang bawat sulok nito dahil ako ang nagdisenyo. Ang pahayag ni Lino ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Sa isang saglit, walang sinuman ang nakakilos o nakapagsalita. Ang mga bisita, ang pamilya Montemayor, maging si Hiraya, lahat ay nakatingin sa kanya na tila isang taong nabaliw. Pagkatapos ng ilang segundong pagkatulala, isang malakas na tawa ang bumasag sa lahat. Si Angelo. Tumatawa ito na parang narinig nito ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan at may mga luha pa sa gilid ng kanyang mga mata dahil sa pagpipigil. Baliw, sigaw ni Angelo, humaharap sa mga bisita na parabang nagbibigay ng isang palabas. Ano pa bang aasahan natin? Isang desperadong pulubi na gagawin ang lahat para makakuha ng pera at ngayon inaangkin pa niya ang obra maestra ng yumaong si Architect Manzano. Nakakaawa. Ang pangalang Architect Manzano ay pamilyar sa lahat. Iyon ang opisyal na nakasulat sa kasaysayan ng hasyenda. Ang pagtawa ni Angelo ay nahawa sa kanyang mga kaibigan at muling napuno ng hagikgikan at pangungutya ang lugar. Pero hindi natinag si Lino. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Hiraya na parabang siya lang ang kinakausap nito sa buong silid. Hindi lang ito gusali, Hiraya. Pagpapatuloy niya sa mikropono, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat. Ito ay isang pangarap. Bawat kahoy na nara na ginamit sa mga pinto ay personal kong pinili mula sa Palawan. Ang mga baldosa sa sahig na ito, mga vegan tiles, ay inilapat isa-isa ng mga kamay na pinagkakatiwalaan ko. Ang stained glass sa bintanang iyan at itinuro niya ang isang malaking bintana kung saan tumatama ang liwanag ng araw ay galing pa sa Italia. Pinangarap ko ang isang lugar na magiging simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Habang nagsasalita si Lino, may kung anong nagsimulang magbago sa loob ni Hiraya. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang mga susi na nagbubukas ng mga nakakandadong silid sa kanyang alaala. Ang amoy ng sawdust, ang mga malalaking papel na puno ng mga guhit sa lamesa ng kanyang tatay. Isang lalaking nakatayo ng matikas. May hawak na lapis at rolyo ng blueprint. Ang boses ay malalim at puno ng kumpiyansa habang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano. Yun ba ang kanyang ama? Ang lalaking iyon na minsan niyang hinangaan ay siya rin bang lalaking kinahihiya niya ngayon? Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang perpektong mundong kanyang ginagalawan ay biglang nagsimulang umikot. Tama na yang kabaliwan mo.
Sigaw ni Angelo na ang ngayon ay halatang naiirita na dahil hindi natitinag si Lino. Security, hilahin nyo na palabas yan mo. Ngunit bago pa makakilos ang mga gwardya, ibinato ni Lino ang mga salitang tuluyang nagpayanig sa mundo ni Hiraya. Ginawa ko ang lugar na ito para sa dalawang babaeng pinakamamahal ko noon, sabi ni Lino. At sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Para sa iyong ina at para sa iyo, anak, isang regalo. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang partikular na direksyon sa hardin, sa labas ng mga dingding na salamin. Sa likod ng fontaine sa hardin, pagpapatuloy ni Lino, ang kanyang boses ay tila isang gabay sa isang lihim na paglalakbay. Sa ilalim ng arko ng mga rosas, may isang ladrilyo na naiiba sa lahat. Ang kulay nito ay mas mapusyaw ng bahagya. Hindi iyon aksidente. Bago pa matuyo ang semento, inukit ko doon ang isang simbolo. Nakalilok doon ang letrang H. H para sa Hiraya. Natigilan si Hiraya. Ang fountain, ang arko ng mga rosas. Iyon ang paborito niyang lugar sa buong hasyenda. Madalas siyang umupo doon, hindi alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang kapayapaan sa sulok na iyon. Ang lahat ng pagtawa at pangungutya ay namatay. Ang kwento ni Lino ay masyadong espesipiko, masyadong personal para maging isang kasinungalingan lamang. At para tuluyang patunayan ang lahat, dahan-dahang may dinukot si Lino mula sa bulsa ng kanyang kupasing polo. Isang piraso ng papel na halatang luma na, kupas na ang kulay at lukot na ang mga gilid. Maingat niya itong ibinuklat. Ito ay isang litrato. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Hiraya. Nasa litrato ang isang mas bata, mas malakas, at nakangiting si Lino Rosario. Nakasuot ito ng hard hat at sa kanyang mga balikat ay may isang batang babae na nakasakay, tumatawa ng malakas. Ang buhok ay tinatangay ng hangin. Sa likuran nila ay ang kalansay ng isang malaking istruktura na kasalukuyang itinatayo. Ang pundasyon ng mismong Hacienda de Amor Eterno. Ang batang babae sa litrato ay walang iba kundi siya. Ang litratong iyon, habang ang lahat ay nakatingin sa luma at kupas na larawan, si Angelo Montemayor ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Purong hindi mapigilang takot. Imposible. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang peke, isang napakagaling na pagkakapeke. Dapat. Ngunit habang tinititigan niya ang batang babae sa larawan, ang walang muwang ng ngiti, ang kislap sa mga mata, alam niyang walang duda. Si Hiraya iyon, at ang lalaking buong pagmamalaking bumubuhat sa kanya, kahit mas bata at mas malakas, ay ang parehong lalaking nakatayo ngayon sa entablado na parang isang multo mula sa nakaraan. Ang plano, ang perpektong plano niya. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang panunuyo kay Hiraya, ang pagpapanggap na mahal niya ito, ang pag-oorganisa sa kasalang ito na siyang huling pag-asa ng kanilang pamilya ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay may bahid na ng panginginig na pilit niyang tinatago. Isang manluloko yan! Isang desperadong sindikato na gustong manggulo. Lumingon siya sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang pamumutla sa muka ng kanyang ina, ang nanlalaking mga matang nagtatanong. Ang kanyang ama naman ay nakakuyom ang mga kamao, ang
Ang panga ay naninigas sa galit at kahihiyan. Ang kanilang reaksyon ay lalong nagpatindi sa apoy ng kanyang pagkataranta. Kailangan niyang mabawi ang kontrol. Mga gwardya, ano pang tinatayo-tayo ninyo dyan? Bulyaw niya, ang kanyang pagiging kalmado at sopistikado ay tuluyan ng naglaho. Kunin niyo na ang magnanakaw na yan. Pero sa pagkakataong ito, walang sumunod sa kanya. Maging ang mga gwardya ay natigilan, nakatingin sa litrato, naguguluhan. Ang buong atensyon ng mga bisita ay nahati. Ang ilan ay nakatingin kay Lino nang may pagtataka, ang iba naman ay nakatingin na sa kanya nang may bahid ng pagdududa. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang figura mula sa hanay ng mga pinakaimportanteng bisita ang dahan-dahang tumayo. Isang matandang lalaki, nakasuot ng eleganteng barong Tagalog, may hawak na tungkod na gawa sa kahoy na kamagong. Ang kanyang pagtayo ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Ang kanyang presensya ay may bigat at awtoridad na hindi matatawaran. Siya si Don Rafael Elizalde, isang haligi sa mundo ng negosyo, isang taong ang opinyon ay itinuturing na batas ng marami. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang naglakad, tinutukod ang kanyang baston sa marmol na sahig. Ang bawat tunog ng tukod ay parang pagpukpok ng martilyo ng isang hukom. Ang mga bisita ay nagsitabihan upang bigyan siya ng daan. Nilampasan niya ang pamilya Montemayor na parang hindi sila nakita. Dumiretso siya sa paanan ng entablado at tumingala kay Lino. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang kanyang mga matang matalas ay sinusuri ang bawat guhit sa mukha ni Lino. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa hasyenda. Pagkatapos ng tila, isang walang hanggang sandali, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Rafael. Lino? Lino Rosario? Sabi ng matanda, ang kanyang boses kahit hindi malakas ay umalingaw-ngaw sa buong lugar dahil sa bigat nito. Akalain mo nga naman, ang tagal mong nawala, akala ng lahat ay naglaho ka na lang na parang bula. Tumingin si Don Rafael sa mga bisita. Para sa kaalaman ng lahat, ang taong ito at itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Lino ay isa sa mga pinakamahusay na arkitekto na nakilala ko. Ang utak sa likod ng Elizalde Tower sa Makati, isang tunay na alagad ng sining. Huminto siya at muling tumingin kay Lino. Pagkatapos ay bigla ka na lang nawala. Ang bawat salita ni Don Rafael ay isang matulis na pako na lalong bumaon sa dibdib ni Angelo. Tapos na ang laro, ngunit hindi pa tapos si Don Rafael. Dahan-dahan itong lumingon at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok sa ama ni Angelo. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Senyor Montemayor, sabi ni Don Rafael, ang kanyang tono ay may halong pagkadismaya. Nagtataka ako kung ang taong nagdisenyo ng napakagandang lugar na ito ay itinuturing ninyong basura. Ano pa kaya ang itatawag ninyo sa sarili ninyo? Bago pa man makasagot ang ama ni Angelo, ibinato na ni Don Rafael ang huling salita. Isang tanong na binitawan niya ng mahina, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa unahan at mabilis na kumalat na parang apoy sa buong silid. Akala ko ba'y kailangan ninyo ng kasalang ito para maisalba ang negosyo ninyo? Ang tanong ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang katotohanan na ibinunyag sa anyo ng isang tanong.
At sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang mga mata ng mga tao ay hindi na nakatingin kay Lino. Ang mga bulungan ay hindi na tungkol sa kanya. Ang lahat ng kahihiyan, paghuhusga at pangungutya ay parang isang malaking alon na humampas palayo kay Lino at bumalik lahat. Nakatutok ngayon kay Angelo. Kung ang mga salita ni Don Rafael ay isang tanong, ang sagot ay ang nakabibinging katahimikan ng mga Montemayor. Para kay Hiraya, ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa isang pag-amin. Kailangan ninyo ng kasalang ito para maisalba ang negosyo ninyo. Ang tanong ay parang isang matalim na balaraw na sumaksak sa bula ng perpektong panaginip na kanyang ginagalawan. At sa isang iglap, ang bula ay pumutok. Ang lahat ng kulay at kinang ay biglang naglaho at ang natira na lang ay ang malamig, mapait at hubad na katotohanan. Tumingin siya kay Angelo, ang lalaking ilang sandali lang ang nakalipas ay tinitingnan niya bilang kanyang tagapagligtas, ang kanyang prinsipe. Ngunit ngayon, wala na siyang makitang prinsipe. Ang nakikita niya ay isang desperadong estranghero. Ang matamis na ngiti nito ay isa na ngayong mapanuksong ngisi. Ang mga pangako nito ng isang marangyang kinabukasan ay isa na ngayong kasunduang negosyo. Ang kasal na ito, ang mamahaling sing-sing, ang hasyenda. Hindi ito simbolo ng pag-ibig, isa itong transaksyon at siya ang produkto, isang alon ng matinding pagkasuklam ang biglang bumalot sa kanya. Pagkasuklam hindi lang para kay Angelo, kundi para sa sarili niya. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan ni Angelo kanina. Paalisin niyo ang basurang yan dito. Noong una, ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya ng isang lihim na ginhawa. Isang maruming pag-asa na matatapos na ang bangungot. Ngunit ngayon, ang mga salita ay parang lason na kumakalat sa kanyang pandinig. Ang boses ni Angelo na dati musika sa kanya ay isa na ngayong ingay ng isang huwad, ang kanyang ama. Lumingon siya sa entablado. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo pa rin doon, hawak ang lumang litrato. Hindi na siya ang lasinggero at sugarol na kinamuhian niya. Ang nakikita niya ngayon ay ang lalaki sa litrato. Isang ama, isang arkitekto, isang henyo na bumuo ng isang pangarap mula sa lupa. Isang taong nagkamali, oo, ngunit bumangon. Isang taong naglakbay ng malayo, tiniis ang 6 na taon ng paghihirap para lang makarating dito at masilayan siya. At ano ang isinukli niya? Pagtataboy. Kahihiyan, mga salitang mas masakit pa sa sampal. Ang mga alaala na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan ay biglang nagsiahon. Ang kanyang ama, pagod mula sa trabaho, pero uupo pa rin sa tabi niya para tulungan siya sa kanyang mga guhit sa art class. Itinuturo sa kanya ang tungkol sa linya at perspektibo. Ang kanyang ama, ibinibili siya ng paborito niyang sorbetes kahit na halatang kapos sila sa pera. Tinitiyak na ang kiti niya ay mas matamis kaysa sa anumang problemang dinadala nito. Ang kanyang ama, ipinagtatanggol siya mula sa mga batang nanunukso sa kanya sa eskwelahan. Sinasabi sa kanyang siya ang pinakamahalagang kayamanan nito sa mundo. Ang mga sakripisyong iyon, ang mga pagmamahal na iyon, paano niya nagawang kalimutan ang lahat? Paano niya nagawang ipagpalit ang isang tunay na yaman para sa isang kumikinang na kasinungalingan? Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata.
ngunit hindi na ito ang luha ng kahihiyan na para sa kanyang sarili. Ang mga luhang ito ay para sa kanyang ama. Bawat patak ay isang pagsisisi. Bawat patak ay isang paghingi ng tawad na hindi niya masabi. Bawat patak ay dahil sa pagkasuklam niya sa taong nakikita niya sa salamin. Ang babaeng handang itakwil ang sariling dugo para sa isang pekeng korona. Ang bigat ng kanyang traje de boda ay tila 100 beses na bumigat. Ang belo na tumatakip sa kanyang muka ay parang isang rehas na kumukulong sa kanya. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa altar na ito. Sa tabi ng lalaking ito, sa gitna ng kasinungalingang ito, kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang makaalis. At sa gitna ng pagkabigla ng lahat, habang ang buong atensyon ay nakatuon pa rin sa tensyon sa pagitan ni Don Rafael at ng mga Montemayor, ginawa ni Hiraya ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahan hinawakan niya ang laylayan ng kanyang puting belo. At sa isang marahan ngunit desididong galaw, itinaas niya ito, inilalantad ang kanyang mukhang basang-basa sa luha at puno ng pagsisisi. Pagkatapos, humakbang siya. Isang hakbang palayo kay Angelo. Isang hakbang pabababa mula sa entablado ng kasinungalingan. Isang hakbang patungo sa kanyang ama. Ang bawat sentimetro ng espasyo na nilalakad ni Hiraya palayo sa altar ay parang 1 kilometro ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya ay isang pagputol sa kadenang matagal nang gumagapos sa kanya, ang kadena ng pagkukunwari. Naririnig niya ang mga nagulat na bulungan, ang mga mahihinang gasp ng mga bisita. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagkabigla sa mukha ng mga magulang ni Angelo. Ngunit wala siyang pakialam. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na mahalaga sa kanya ang iniisip ng ibang tao. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakatayo sa entablado, ang kanyang ama, na unti-unting lumalapit sa bawat hakbang niya. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng isang nanginginig na pag-asa. Ngunit bago pa niya marating ang paanan ng entablado, isang malakas na kamay ang biglang humablot sa kanyang braso, pinipigilan siya sa kanyang paglakad. Hiraya! Ang boses ni Angelo, malamig at puno ng pagbabanta. Humarap si Hiraya sa kanya. Ang pagkakahawak ni Angelo sa kanyang braso ay mahigpit, masakit, na parang isang posas na bakal. Hindi ito ang hawak ng isang nagmamahal na nobyo. Ito ang hawak ng isang negosyanteng ayaw malugi. Saan ka pupunta? Tanong ni Angelo. Ang bawat salita ay mababa at nagbabaga sa galit. Ano tong sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mong sirain ang lahat. Ang lahat. Para kay Angelo, ang lahat ay ang pera, ang koneksyon, ang imahe. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Tinitigan ni Hiraya ang mga mata ni Angelo. Dati ang nakikita niya rito ay kinang, pangako at paghanga. Ngayon, wala na siyang makitang anuman kundi takot. Takot na mawala ang lahat ng ito. At sa ilalim ng takot na iyon, mayroong isang bagay na mas masahol pa. Kalkulasyon. Kinakalkula nito ang bawat galaw, bawat salita, para maisalba ang sitwasyon, para maibalik ang kontrol. Walang pag-ibig. Walang pag-aalala para sa kanya. Tanging pag-aalala para sa sarili nito. Angelo, tapos na. Sabi ni Hiraya, ang boses niya ay pagod ngunit matatag. Anong tapos na? Giit ni Angelo, mas humihigpit ang hawak.
Hiraya, pakinggan mo ako, tadaraking daw mo ako. Ito ang pangarap natin. Ang buhay na pinlano natin, itatapon mo na lang ba ang lahat ng ito dahil sa isang matandang lasinggero? Ang salitang lasinggero ay hindi na nakaapekto kay Hiraya. Isa na lamang itong ingay mula sa isang taong hindi niya nakilala. Dahan-dahan, sa gitna ng kanilang pagtatalo, ibinaling ni Hiraya ang kanyang tingin palayo kay Angelo. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa entablado, sa kanyang ama. Nakatayo lang doon si Lino, hindi gumagalaw. Hawak pa rin nito ang litrato. Hindi ito nagsasalita, hindi ito sumisigaw, hindi ito nakikiusap. Hinihintay lang nito siya. At sa mga mata ng kanyang ama, nakita ni Hiraya ang eksaktong kabaligtaran ng nakita niya kay Angelo. Walang takot, walang kalkulasyon, tanging isang karagatan ng sakit at isang hindi masusukat na pagmamahal. Isang pag-ibig na handang tumanggap sa kanya kahit matapos niya itong itakwil sa harap ng lahat. Isang pag-ibig na naroon pa rin kahit matapos niya itong yurakan. Isang pag-ibig na walang kondisyon. Ang pagitan. Ito ang pagitan. Sa isang panig ay si Angelo, kumakatawan sa isang kinabukasang makintab sa labas ngunit bulok sa loob. Isang buhay na puno ng karangyaan ngunit walang katotohanan. Sa kabilang panig ay ang kanyang ama, kumakatawan sa isang nakaraang puno ng sakit at kahihiyan, ngunit may dalang isang aral at isang pangako ng tunay na pagmamahal. Doon, sa pagitan ng dalawang lalaki, sa pagitan ng dalawang mundo, ginawa ni Hiraya ang kanyang huling pagpili. Ang bigat ng pagsisisi ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Ang pag-aalinlangan ay naging isang matibay na katatagan. Alam na niya kung sino siya at alam na niya kung saan siya nararapat. Dahan-dahan, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Ang mga ito ay malamig, malinaw at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at marahang ipinatong sa kamay ni Angelo na nakahawak sa kanyang braso. Hindi siya nakipagbuno ng lakas. Maingat niyang inalis ang mga daliri nito, isa-isa hanggang sa ang masakit na pagkakahawak ay tuluyang nawala. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya kay Angelo Montemayor. Hindi bilang isang nobya, hindi bilang isang kasosyo, kundi bilang isang estranghero. Ang kanyang boses ay walang galit, walang sakit. Tanging isang malamig at pinal na desisyon. Bitawan mo ako. Ang salitang bitawan mo ako ay binitiwan ni Hiraya nang walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay isang utos, hindi isang pakiusap. Nabitawan siya ni Angelo na parang napaso. Ang pagkabigla sa mukha nito ay hindi maitago. Sa buong panahon ng kanilang relasyon, si Hiraya ay palaging ang masunurin, ang sang-ayon, ang babaeng madaling hubugin sa kung anong gusto niya. Ngayon, ang babaeng kaharap niya ay isang estranghera. Hindi na lumingon pa si Hiraya. Tinalikuran niya si Angelo. Tinalikuran niya ang altar. Tinalikuran niya ang buhay na binuo niya sa kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya patungo sa entablado, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bigat ng kanyang mamahaling bestida ay hindi na niya alintana. Ang mga matang nakatitig sa kanya ay hindi na niya pinapansin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ama. Nakatayo si Lino. Ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kanyang mga kamay na minsay matatag na humahawak sa mga plano at blueprints ay nanginginig habang hawak ang lumang litrato. Nang marating ni Hiraya ang paanan ng entablado, hindi siya umakyat. Sa halip,
Sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng pamilyang Montemayor, sa harap ng lalaking minsan na niyang itinuring na lahat-lahat, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang mamahaling tela ng kanyang bestida ay kumalat sa maruming sahig. Isang perpektong puting damit na yumuyukod sa isang hamak na katotohanan. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa sahig at doon hindi na niya napigilan ang isang malakas na hikbi na kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hikbing naglalaman ng lahat ng pagsisisi, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyang ipinadama niya sa kanyang ama. Tatay, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Tatay, patawad. Patawarin mo ako, tatay. Sa sandaling iyon, binitiwan ni Lino ang lahat. Ang mikropono ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang maingay na kalabog. Ang lumang litrato ay lumipad mula sa kanyang kamay. Walang mas mahalaga pa. Mabilis siyang bumaba ng entablado at lumuhod din sa harap ng kanyang anak. Inangat niya ang mukha ni Hiraya gamit ang kanyang magaspang na mga palad. At sa gitna ng mga luhang walang tigil sa pag-agos, nakita ni Hiraya sa mga mata ng kanyang ama ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman sa mundo. Ang dalisay at walang kapantay na pagmamahal. Hindi na siya nagsalita. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. At sa yakap na iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Hiraya. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng isang ama na hindi kailanman nawala. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng araw at pawis, ang amoy ng dignidad at tapat na pagtatrabaho. Iyon ang yakap na matagal na niyang hinahanap-hanap. Ang yakap na pilit niyang kinalimutan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito at umiyak ng umiyak, hinahayaang ang bawat luha ay hugasan ang lahat ng kasalanan at kasinungalingan. Ilang sandaling nanatili sila sa ganoong posisyon. Isang ama at isang anak muling nagkikita sa gitna ng mga durog na pangarap. Dahan-dahang tinulungan ni Lino na tumayo ang kanyang anak. Inalalayan niya ito paakyat sa entablado. Pinulot ni Hiraya ang mikropono mula sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong liwanag. Tumingin siya sa mga tao. Nakita niya ang pagkagapi sa mukha ng mga Montemayor. Nakita niya ang tahimik na pagtango ng pag-apruba mula kay Don Rafael. At nakita niya si Angelo, nakatayo pa rin doon, ang muka ay isang maskara ng galit at hindi makapaniwalang pagkatalo. Tinitigan niya ito ng diretso at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang takot. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang ama na nasa tabi niya. Hinarap niya ang lahat. Handa na nang akuin ang kanyang katotohanan, gaano man ito kapangit. Mayroon po akong kailangang aminin sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses, kahit nanginginig pa, ay malinaw at buo. Ang kwento ng buhay ko ay isang kasinungalingan. Habang nakatayo si Lino sa tabi ni Hiraya, ang pakiramdam niya ay parang nasa gitna siya ng isang napakatahimik na bagyo. Ang ang mga bulungan ay tuluyang huminto. Ang mga naghuhusgang tingin ay napalitan ng taimtim na pag-aabang. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang panginginig sa boses ng kanyang anak at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Hiraya sa kanyang kamay. Isang hawak na humihingi ng lakas
at isang hawak na nagbibigay din ng lakas sa kanya. Ang lalaking ito, panimula ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay matapang na nililibot ang buong lugar, ay ang aking ama, si Lino Rosario. Totoo po ang sinabi ni Don Rafael. Siya ay isang magaling na arkitekto. Isang alon ng paghanga ang naramdaman ni Lino, hindi para sa sarili, kundi para sa tapang ng kanyang anak na ipagmalaki siya. Ngunit ang buhay ay hindi perpekto. Pagpapatuloy ni Hiraya at sa pagkakataong ito, may bahid ng sakit sa kanyang boses. Nagkaroon po siya ng mga problema. Nalugmok siya sa mga pagkakamaling nagdulot ng malaking sakit sa aming pamilya. At ako, sa halip na tulungan siyang bumangon, kinamuhian ko siya, kinahiya. Itinuring ko siyang isang pagkakamali na kailangan kong itago. Bawat salita ni Hiraya ay parang isang pag-amin din sa sariling kasalanan ni Lino. Nararamdaman niya ang sakit na pinagdaanan nito, ang kahihiyang naging dahilan ng paglayo nito, at sa halip na magalit, isang malalim na pag-unawa at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Kasalanan niya kung bakit natuto itong magsinungaling. Upang makatakas sa nakaraang iyon, gumawa ako ng bagong kwento. Sabi ni Hiraya, ang kanyang tingin ay diretso na ngayong nakatuon sa pamilya Montemayor. Sinabi ko sa lahat na lalila na ako. Ibinenta ko ang isang kasinungalingan para makuha ang isang buhay na akala ko ay perpekto. Nagsimulang magbago ang reaksyon ng mga tao. Ang pagtataka ay napalitan ng awa at simpatya. Nakita ni Lino ang ilang mga matatandang ginang na nagpupunas ng kanilang mga mata. Ang katotohanan, gaano man kapangit, ay may kapangyarihang umantig ng puso. Pagkatapos huminga ng malalim si Hiraya, ito na ang huling bahagi, ang pinakamabigat. Dahan-dahan siyang bumitaw sa kamay ng kanyang ama. Naglakad siyang mag-isa patungo kay Angelo na hanggang ngayon hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay isang blankong canvas ng pagkatalo. Huminto si Hiraya sa harap nito. Sa isang saglit, tinitigan lang niya ito. Pagkatapos, walang salitang namutawi, dahan-dahan niyang hinubad ang napakalaki at kumikinang na diamanteng singsing mula sa kanyang daliri. Ang simbolo ng lahat ng kanilang kasinungalingan. Inabot niya ito kay Angelo. Nang hindi ito gumalaw, marahan niyang kinuha ang kamay nito at inilagay ang singsing sa nanlalamig nitong palad. Tapos na ang kasunduan, Angelo. Sabi ni Hiraya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng katotohanan. Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya ito. Hindi na niya pinansin ang namumulang mukha nito o ang nanggagalaiting panga ng ama nito. Sa hudyat ng ama ni Angelo, ang buong pamilya Montemayor ay nagsimulang maglakad papalabas. Walang ingay, walang sigaw, tanging ang marahan at mabilis na mga yapak ng kanilang pag-alis. Isang pag-amin ng kanilang pagkatalo. Ang kanilang pag-alis ay hindi napansin ng karamihan dahil ang lahat ng mata ay muling na kay Hiraya na ngayon ay naglalakad pabalik sa tabi ng kanyang ama. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Lino. Mas mahigpit ngayon, mas matatag. Humarap siyang muli sa mga natitirang bisita. Ang araw na ito ay hindi po araw ng kasal. Ngunit ito po ay araw ng isang bagong simula, sabi niya. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong sigla. Mula ngayon, kasama ang aking ama, itatayo namin ang isang foundation, isang lugar para sa mga taong naligaw ng landas, para sa mga taong nangangailangan ng tulong para makabangong muli.
Tatawagin namin itong pangalawang pagkakataon. Sa narinig, hindi na napigilan ni Lino ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng labis na kagalakan ng hindi masukat na pagmamalaki. Ang kanyang anak, ang kanyang Hiraya, hindi lang niya tinanggap ang kanyang nakaraan. Gagawin pa niya itong isang misyon para tulungan ang iba. Naramdaman ni Lino ang isang marahang tapik sa kanyang balikat, si Don Rafael. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng respeto. Pagkatapos ng anunsyo, ang mga tao ay nagsimula ng mag-usap-usap at dahan-dahang mag-alisan, nag-iwan ng isang espasyong puno ng pag-asa. Naiwan sa gitna ng magarbong hasyenda ang dalawa, ang ama at ang anak. Ang babaeng nakasuot ng bestida ng kasal na hindi natuloy, at ang lalaking nakasuot ng kupasing polo na naging dahilan ng lahat. Tumingin si Lino sa kanyang anak. Ang make-up nito ay bahagyang kumalat na dahil sa mga luha. Ang buhok nito ay medyo magulo na, ngunit sa paningin niya, ngayon lang niya ito nakitang ganito kaganda. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ngayon, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pamahal at paghanga. Mas maganda ka pa sa kahit anong nobya, anak, dahil totoo ka. Ilang buwan ang lumipas. Ang amoy ng puting rosas at mamahaling pabango sa Hacienda de Amor Eterno ay napalitan ng amoy ng bagong timplang kape at lumang papel. Ang malawak na hardin ay napalitan ng isang maliit at simpleng opisina sa puso ng Baryo Pag-asa. Wala ng mga kumikinang na ilaw o magagarbong dekorasyon. Tanging isang mesang gawa sa kahoy, 2 upuan at isang whiteboard na puno ng mga plano at pangarap. Dito, sa maliit na espasyong ito, natagpuan ni Hiraya Alcantara ang isang kayamanang hindi kayang ibigay ng kahit sinong Montemayor. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Wala ng bakas ng babaeng naglalakad sa altar na tila isang reyna. Ngunit kung may isang bagay na mas naging maningning sa kanya, iyon ay ang kanyang ngiti. Isang ngiting hindi napilit, isang ngiting hindi na isang maskara, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Ma'am Hiraya. Sabi ng isang ginang sa kanyang harapan, si Aling Nita, habang mahigpit na hawak ang mapapeles para sa isang livelihood seminar. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito. Matapos akong matanggal sa trabaho, akala ko katapusan na ng lahat. Hinawakan ni Hiraya ang mga kamay ng ginang. Ang kanyang mga kamay na dati laging makinis at nakamanicure ay meron ng kaunting kalyo mula sa pagbubuhat ng mga relief goods at pag-aayos ng kanilang munting opisina. Lahat po tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon, Aling Nita, sabi ni Hiraya ng may tunay na pag-unawa. Ang mahalaga ay huwag tayong sumuko. Nang makaalis na si Aling Nita, napabuntong hininga si Hiraya, isang buntong hininga ng kasiyahan, hindi ng pagod. Tumingin siya sa kabilang sulok ng opisina. Doon, nakayuko sa isang malaking mesa ang kanyang ama. Hindi na kupasin ang suot nitong polo. Hindi na rin ito sunog sa araw na parang isang hamak na trabahador. Ngunit hindi rin ito nakasuot ng mamahaling damit ng isang tanyag na arkitekto. Isa lang siyang simpleng ama, asama-samba ginasang ni nakasalamin, seryosong-seryoso sa pagguhit sa isang malaking piraso ng papel. Hindi ito blueprint para sa isang mansyon o isang tore.
Ito ay isang plano para sa pagkukumpuni ng mga bahay sa baryo na nasira ng nakaraang bagyo. Ginamit niya ang kanyang talento hindi para sa pera o katanyagan, kundi para sa pagtulong. Mukhang seryoso ka diyan, Tay. Puna ni Hiraya, lumalapit dito dala ang 2 tasa ng kape. Ngumiti si Lino nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Kailangan tama ang bawat detalye, anak. Ang pundasyon ang pinakamahalaga. Umupo si Hiraya sa tabi nito at pinanood ang matatag na kamay ng kanyang ama habang gumuguhit ito ng mga linya. Pundasyon. Iyon ang bagay na nawala sa kanya, ang bagay na ngayon ay unti-unti na niyang itinatayong muli. Maggagabi, na nang matapos sila sa kanilang mga gawain, sabay silang lumabas ng opisina at naupo sa isang maliit na bangko sa labas. Tanaw ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Isang tanawing mas maganda pa kaysa sa kahit anong mamahaling pinta na nakasabit sa pader ng hasyenda. Tay, mahinang sabi ni Hiraya. Napatawad niyo na po ba talaga ako sa lahat ng ginawa ko? Ibinaba ni Lino ang kanyang tasa ng kape. Tumingin ito sa malayo sa papalubog na araw. Noong una, akala ko ikaw ang kailangan kong patawarin, mahinang sagot ni Lino. Pero habang tumatagal, naintindihan ko. Paano kita sisisihin sa paghahangad ng isang perpektong buhay kung ang ipinakita kong buhay sa iyo ay puno ng pagkakamali? Ako rin ang kailangang humingi ng tawad sa iyo, anak. Patawad kung itinulak kita sa sitwasyong iyon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Hiraya ang huling hibla ng bigat sa kanyang puso na tuluyang naglaho. Ang Hacienda de Amor Eterno, napangiting sabi ni Hiraya. Hacienda ng pag-ibig na walang hanggan. Akala ko doon ko iyon matatagpuan. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay nakangiti na rin sa kanya. Mali pala ako. Pagpapatuloy niya, dahan-dahan isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. Ang balikat na dati tinakbuhan niya, ngayon ay ang kanlungan niya. Ang amoy ng kape, ang halimuyak ng damo, ang marahang dapyo ng hangin sa kanilang mga mukha. Wala nang karangyaan, wala nang pagkukunwari, wala nang takot. Sa simpleng baryong ito, sa tabi ng kanyang amang minsan na niyang itinakuwil sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang hanggan. Natagpuan niya ang kanyang tunay na yaman. Natagpuan niya ang kanyang sarili. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at ng kanyang ama. Isang kwento na nagpapatunay na hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay ang halaga ng isang tao. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang paglimot sa nakaraan kundi ang pagtanggap dito ng buong puso at paggamit sa mga aral nito upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang pag-ibig ng isang pamilya, kapag ito'y tunay, ay kayang tibagin ang kahit anong pader ng kasinungalingan at kayang magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at
Subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.